Bakit po ba tayo dapat nagsasaliksik? Nagsasaliksik po tayo dahil may gusto tayong malaman. Dahil may gusto tayong matutunan. At pag may gusto tayong matutunan, lahat ay gagawin natin at maglalaan tayo ng oras natin. Tama po ba yun? Para lang po yan katulad ng isang taong in love. Sino po ba rito yung mga na-in love na? Kala ko ako lang yung na-in love eh. Yan. Di ba po kapag ka-in love ka, lahat gagawin mo? Lahat aalamin mo tungkol dun sa babae. Mag-i-spend ka ng time para tanungin kung ano yung mga gusto nung babae. Diba? Minsan nagtatanong pa tayo dun sa mga kakilala niya para lang malaman kung ano yung mga gusto niya, kung ano yung mga ayaw niya. Para pagka nilapitan natin siya, alam natin kung ano yung gagawin natin. Dapat, ganun din po tayo sa pagbabasa ng Biblia. Kailangan alamin natin, kailangan mag-spend tayo ng oras. Hindi lang po basta-basta pagbabasa. Kailangan marunong tayong makinig sa Panginoon. Naglalaan tayo ng oras upang tayo ay matutunan at malaman natin kung ano yung kalooban sa atin ng Panginoon. Ano po ulit yung sabi sa John? The person who has my commandments and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love him. Di ba po ang sarap? Habang binubulay natin ang mga salita ng Diyos, napapamahal tayo sa Kanya at minamahal tayo ng Diyos at ng Panginoong Jesus. Hindi lang niya tayo minamahal, kundi nagbubukas po siya sa atin. Nagpapakilala. Habang nagbabasa tayo, para tayo nakikipag-usap sa tao eh. Habang nagbabasa tayo ng banal na Biblia, ng banal na salita ng Diyos. Ibig sabihin, nandun lahat yung katauhan ng Panginoon sa salita ng Diyos. Habang binabasa natin siya, habang binubulay natin siya, nagpapakilala ang Diyos sa atin. Ibinubukas niya yung buhay niya sa atin. Ang sabi po ni Ninong Bok nung isang araw dun sa aming Shepherd's Training, kailangan daw nating mag-aral ng salita ng Diyos dahil ang isipan natin ay hindi basta-basta nakokontrol. Kung ano yung nakagawian natin, yun yung patuloy nating ginagawa. Kasi mahirap kung, tama naman di ba, mahirap baliin kung ano yung mga nakagawian na nating gawin. Sa pagbabasa po ng kanyang mga salita, tayo ay magagabayan at matututo sa mga dapat at hindi natin dapat gawin. At sa pagbabasa rin ng kanyang salita, unti-unting mababago ang ating pananaw sa pamamagitan ng pagbubulay natin. Ang sabi po sa Romans 12:2, do not be conformed to this world, but continuously be transformed by the renewing of your mind, so that you may be able to determine that what God's will is, what is proper, pleasing, and perfect. Yan. Habang nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos, nare-renew po tayo, nare-renew yung isipan natin sa pamamagitan ng kanyang pagbabasa ng salita. Ang pagbubulay po ng salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng kalakasan at nagre-refresh ng ating spiritual. Hindi lamang spiritual, kundi ng ating isipan, ng ating emotional, at gayon din po pang physical. Number 2 po, follow the rules and guidelines. Kanina po sa definition ng athlete, nabanggit natin dun yung principle of athletic training. Bilang isang atleta, kailangan na iintindihan niya yung principle ng athletic training at kasama sa principle na ito yung paggawa nila ng training log. Meron po silang parang diary na tinatawag or journal.
nakapaloob po dito sa journal na ito, yung programa na kanilang mga dapat gawin. Take note po, mga dapat gawin. Bakit dapat? At hindi yung mga gusto lang nila. Kasi, kung yung gusto lang po nila ang gagawin nila, hindi nila magagawa kung ano yung kailangan nilang gawin sa kanilang pag-iensayo. Dapat po, nagawin nila yung mga bagay na nakasulat doon sa kanilang journal. Dahil ang isang atleta po, kailangan may disiplina sa sarili at may self-control. Katulad nung sinabi kanina sa verse 25, everyone who enters an athletic contest practices self-control in everything. Kailangan kontrolado nila ang kanilang sarili o may control sila sa kanilang mga gagawin. Kailangan nakaplano lahat kung ano yung mga pagkakasunod-sunod na gagawin nila. At kailangan aralin nilang mabuti upang matutunan nilang sumunod at mag-manage ng kanilang oras. Dahil kung hindi nila matututunan sumunod sa mga rules and guidelines ng kanilang coach, hindi sila mag-i-improve or hindi nila malalaman kung nag-i-improve na ba yung level ng kanilang training. At kung hindi rin po nila matututunan sumunod sa rules ng paligsahan at hindi nila didisiplinahin ang kanilang sarili, hindi po sila maaaring manalo. Ang sabi nga sa 2 Timothy 2:5, moreover, no one who is an athlete wins a prize unless he competes according to the rules. Hindi po tayo mananalo kapag hindi natin sinusunod yung mga rules ng mga paligsahan. Kung gagawin lang po natin yung kagustuhan natin, walang mangyayari sa atin. Para lang tayong takbo ng takbo sa isang paligsahan nang hindi natin nararating yung finish line. Sa journal din po na ito, dito pumapasok yung programa na tinatawag nilang FIT. Yung F po, tinatawag na frequency, kung gaano nila kadalas gagawin yung training nila. I, intensity, kung gaano kabigat yung training na gagawin nila. T, time, kung gaano nila katagal gagawin yung training. At T ulit, yung type, kung ano yung type ng training na akma dun sa dapat nilang gawin. Kasama din sa kanilang journal yung tinatawag nilang principle of moderation or yung rest periods o pagpapahinga. Kailangan po ito ng isang atleta upang hindi tayo hindi ma-stress yung mga muscles natin. Kailangan sa mga atleta ng pahinga. Parang po sila Pacquiao, kapag ka nagtitraining yan, hindi yan talagang tuloy-tuloy. Meron silang humihinto rin sila para magpahinga. Meron silang tinatawag na rest period. Yan. Kasi kapag tinuloy-tuloy po natin yung pagtitraining natin, maaaring na-stress yung muscles natin or magkaroon tayo ng injury. Kaya kailangan nating mag-rest paminsan-minsan. Ito po ay ilan lamang dun sa mga nakalista na dapat sundin at gawin ng mga atleta. Bilang isang Kristiyano po, kumuha rin ako ng mga kailangan natin gawin or dapat natin gawin upang disiplinahin natin ang ating sarili. Ang sabi ko po kanina, yung mga dapat natin gawin para madisiplina natin yung sarili. Bakit? Dapat ulit. Kasi katulad ng sinabi ko, kung ang gagawin lang po natin yung kagustuhan natin, hindi natin magagawa yung mga dapat natin gawin. Kasi sabi nga, di ba, sabi nga ni Ninong Bok, kung hindi tayo magbabasa ng kanyang salita, hindi natin makokontrol yung sarili natin. Hindi basta-basta nakokontrol yung isipan natin. So, kung ano yung nakagawian natin, yun pa rin yung gagawin natin. Kaya, ang sabi nga po ni Apostol Pablo sa Romans 7:15, I don't understand
what I am doing, for I don't practice what I want to do, but instead do what I hate. Ito po yung sinasabi natin kanina. Inulit din po ito sa verse 19. For I don't do the good I want to do, but instead do the evil that I don't want to do. But if I do what I don't want to do, I am no longer the one who is doing it, but it is the sin that is living in me. Ayan po. Mahirap po kasing baliin talaga kung ano yung mga nakasanayan nating gawin. Lalo na dun sa mga bagay na akala nating tama or inaakala nating tama, ito yung mga bagay na lagi nating nagagawa. Dahil nakaprogram na po ito sa isipan natin, sa pagkatao natin. Ito yung naturalesa natin. Ito yung old self natin. Kaya ito yung patuloy natin nagagawa. Kaya ang sabi ko, dapat natin, yung mga dapat nating sundin. Kailangan din po na meron tayong programa na sinusunod or susundin upang tayo ay lumago sa Panginoon. At upang tayo ay ma-renew sa ating, upang ma-renew yung isipan natin at para ma-renew yung mga ginagawa natin. Ano po ba yung mga dapat nating sundin upang maging spiritually disciplined tayo? Kumuha lang po ako ng ilang bagay para matulungan tayo to help us become more spiritually mature. Una po, we must learn to study the Bible. Kailangan po tayong magkaroon ng personal devotion. Kailangan tayong magkaroon ng one-on-one mentoring sa Panginoon. Sa pamagitan ng pagbabasa ng kanyang Biblia o ng love letter ng Panginoon. Tuwing kailan po, sundin po natin yung tinatawag nilang yung frequency. Tuwing kailan natin dapat magbasa ng Biblia. Araw-araw. At gaano po katagal? Depende na po ito sa atin kung gaano tayo makikipag-usap or kung gaano tayo katagal makikipag-usap sa Panginoon. Pwede natin gawin ito ng 30 minutes, 45 minutes, or 1 hour. Minsan, tumatagal pa ron. Depende sa init ng pakikipag-usap natin sa Panginoon. Kailangan aralin natin mabuti at itanim sa ating mga puso at isipan. Bulayin natin araw-araw at gabi-gabi ang kanyang mga salita. Ang sabi po sa Psalms 1:2, and meditates in His instruction day and night. Bakit kailangan natin basahin o mag-aral ng salita ng Diyos? Upang lumawak ang ating kaalaman tungkol sa Diyos at sa Panginoon at makilala natin siya ng lubusan. Tanong ko po, madali po bang magbigay ng papuri sa isang taong hindi natin kilala? Di ba po hindi? Hindi natin siya, mahihirapan tayong papurihan ng Panginoon kung hindi natin siya lubos na kilala. At bakit po tayo kailangan mag-aral at magbasa ng Biblia? Upang tayo ay mailayo o hindi magkasala. Ang sabi po sa Psalms 119:11, I have stored what you have said in my heart, so I won't sin against you. Yan. Sa pagbabasa po ng salita ng Diyos, matutulungan tayo na mailayo sa ating pagkakasala. Dahil habang binabasa natin ang salita ng Diyos, kinukorek tayo ng Panginoon. Kinukorek tayo ng kanyang banal na Espiritu. Pangalawa po, we must learn how to pray. Make it a habit to pray, to talk to God,
to commune with Him. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Ang panalangin po ay walang numero na kailangan na natin i-dial para makausap natin ang Panginoon. Ang kailangan lang yung oras natin, yung availability natin. Hindi na tayo kailangan mag-dial 1 para mag-connect, dial 911 para humingi ng tulong. Andyan po ang Panginoon sa lahat ng oras. Ang gagawin lang natin is manalangin sa Kanya. Kausapin natin siya. Yun lang po yung hinihiling ng Panginoon. Yung oras natin. Yung availability natin. Diba sa isang pamilya, hindi tayo magkakaintindihan kapag wala tayong komunikasyon. Ganon din po sa Panginoon. Hindi natin maiintindihan yung kalooban ng Panginoon kung hindi tayo marunong makipag-communicate sa Kanya. Hindi natin malalaman kung ano yung gusto sa atin ng Panginoon kung hindi natin itatanong sa Panginoon kung ano ba yung dapat nating gawin. At ang panalangin po ay walang pinipiling lugar, walang pinipiling sitwasyon, walang pinipiling oras. Kahit saan, kahit anong ginagawa mo, pwede tayong manalangin. Minsan po habang naghuhugas tayo ng pinggan, pwede natin kausapin ng Panginoon. Kung gumagawa tayo ng gawaing bahay, naglalaba, pwede tayong makipag-usap sa Panginoon. At ang panalangin po ito po ay isang bagay na makakapagbigay kalakasan sa atin sa oras ng mga problema, sa oras ng panlulupay-pay natin. Pangatlo po, to become more spiritually mature, we must learn how to listen and to keep silence. Sa pagbubulay po ng salita ng Diyos, hindi lang tayo basta basa ng basa. Kailangan din nating matutunang tumahimik at makinig sa sasabihin ng Panginoon. Habang nagbabasa po tayo ng Kanyang salita, kailangan hintayin rin natin kung ano yung sasabihin sa atin ng Panginoon. Maging open tayo sa mga ituturo sa atin ng Panginoon. Ang sabi nga po sa 1 Samuel 3:9, speak Lord, because your servant is listening. Hindi po natin malalaman ang tugon ng Panginoon o ang kasagutan niya kung tayo lang yung salita ng salita. Kung basa lang tayo ng basa. Kung bubuklatin natin ang Biblia at magbabasa lang tayo, after that, isasara na natin, aalis na tayo. Hindi natin malalaman kung ano yung kalooban sa atin ng Panginoon. Hindi natin masusunod kung ano yung mga pinapagawa niya sa atin. Kung hindi tayo nakahanda na makinig at manahimik. At kailangan din po nakadepende tayo sa kanyang mga salita. Ang sabi po sa Psalms 131 verse 2, I have composed and quieted myself like a weaned child with its mother. I am like a weaned child. Nakadepende sa kanyang ina. Dapat lagi tayong nakaugnay sa Panginoon. I am like a weaned child. Parang, di ba po yung bata, laging nakasunod yan sa kanyang nanay eh. Ang gusto ng Panginoon, ganun din po tayo. Lagi tayong sumusunod sa Kanya. Lagi tayong nakadepende sa Kanya. Bakit ganon? Dahil ayaw ng Panginoon na mapariwara po tayo. Or maligaw tayo ng landas. Yun yung gusto ng Panginoon. Pang-apat po, worship and service. Worship and service is our way or one way of saying thank you and acknowledging how good God is to all of us. And it's also our way to glorify and exalt His name
by giving your time, your service, your resources, and your life to Him. Susunod po is be in community. Ang sabi po sa Hebrew 10:25, not neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another even more as you see the day of the Lord coming near. Minsan po kinakatamaran natin makihalubilo sa ating mga kapatiran. Minsan kapag may mga gawain, tinatamad tayong pumunta, or minsan inuuna pa natin yung, ay, papanoorin ko si Jericho, papanoorin ko si Amor, papanoorin ko si Agnes. Tapos na ba si Agnes? Wala lang forever. Naputol yung forever nila. Minsan ganun tayo Inuuna muna natin yung mga worldly na gawain bago ang Panginoon. Pero ang sabi, kailangan nating makihalubilo sa ating mga kapwa mananampalataya. Bakit kailangan natin? Upang magkaroon tayo ng kaalaman din, or mabless din tayo dun sa mga itinuturo sa kanila ng Panginoon. Or kailangan natin to upang tayo ay makipagkiskisan. Makipagkiskisan po. Yung parang sa parang sa kutsilyo. Yan. Kailangan i-ano natin yung talim natin sa Panginoon. At kailangan din natin lumapit sa apoy. Kailangan patuloy natin paningasin yung apoy sa ating buhay. Hindi po ito yung apoy na iba. Kundi yung apoy na galing sa Panginoon. Apoy na sa pamamagitan ng pakikipag-fellowship natin sa ating kapatiran. Yan. Be in community. Kailangan natin makipag-halumino sa ating mga kapatiran. Susunod po, take a Sabbath. Pagkatapos po ng 5 or 6 na araw at mahabang oras ng ating pagtatrabaho, kailangan natin ipahinga ang ating sarili o katawan upang ilaan natin sa Panginoon. Sabi po sa Exodus 16:23, this is what the Lord said, tomorrow is a Sabbath observance, a holy Sabbath to the Lord. Kailangan po natin ng kapahingahan. Make Jesus our Sabbath day. Ilaan natin yung kapahingahan natin para sa Panginoon upang tayo ay ma-recharge at ma-renew. Last po is yung fast. Last Sunday, ito po yung topic sa atin ni Pastor Bok. Tinuro niya po sa atin kung ano yung essence ng fasting. Ang sabi niya, ang pinaka-essence ng fasting is to be nearer to God, to be able to talk to God, and to be aware of the presence of God. Ito yung essence ng fasting, kung bakit tayo nagpa-fasting. Para tayo ay mas lalong mapalapit sa Panginoon. Para tayo ay mas lalong maging aware sa Kanyang presensya. Kasama po dun yung sa binasa niya, dun sa text niya, yung Matthew 6:16. Whenever you fast, don't be gloomy like the hypocrites because they put on sad faces to show others they are fasting. I tell all of you with certainty, they have their full reward. So, pagka nagpapas po tayo, alamin natin kung bakit tayo nagpapas. Alamin natin yung essence. Kailangan mapalapit tayo, hindi tayo nagpapas para makita ng ibang tao, kung hindi mapalapit tayo sa Panginoon. Ito po yung ilang bagay lamang o ilang examples na dapat natin sundin bilang isang Kristiyano upang tayo ay lalong lumalim at mapalapit sa Panginoon
tungo sa pagkilala natin sa Panginoon. Yan. Maski po ang Panginoon, ginawa niya itong mga examples na to nung bumaba siya dito sa lupa at nagkatawang tao. Para masundan din natin kung ano yung mga ginawang examples ng Panginoon.